Kumusta mga ka-farmers? Sa Chickboy Farming para sa ating mga alagang manok at baboy. This is day 35 update at last day sa atong harvest. Final harvest na ito mga ka-farmers. Meaning to say, lahat na natitira, harvest na natin lahat. And telling you, walang order ito, no? So lahat ito for lako. At confident naman ito mga maglalako kasi ang harvest kahapon 50 ka buok to, puro lako, wa pa 2 ka oras tipok, no? Buting noon nahurot, wa pa 2 ka oras, no? Hindi pa sila nakalayo. So itong 80 piraso mahigit na harvest, dito talaga masubukan kung gaano kagaling ating maglalako, ano? Kasi 80 to, walang order. So, tingnan natin ngayon, mga ka-farmers, kung ano maganda, kung ibagsak natin o ilako. Ito ang maging basehan natin para sa sunod nating lagak, kung ano ang nating dapat gawin. Ano? So, mas maganda yung masubukan natin lahat ng bagay. Ito ang unang batch natin. This is learning stage. So, hindi tayo matututo kung hindi natin susubukan. At nasubukan lang maglako kahapon at medyo magandang resulta. At subukan ulit ngayon. Baka daw tsamba. Ano? Tingnan natin kung tsamba nga lang ba o hindi. At habang busy sila sa pag-harvest, sa pagtanggal ng balahibo, tapos na lahat. Pagtanggal na lang ng balahibo at pagtanggal ng lamang loob. Ano? Ayan. Ang ating kinakusgan nga si Insan Ronron at si Brad Jojo, at may import silang usa galing sa galing Vietnam. Isa nga ni mo daw? Ritse. Ritse Quadra galing Vietnam tong atong import. Ara ka gwapo. Ako ning pagumangkon ito ang tinatawag na pagumangkon sa pag-agawan, ano? Kasi ang kanyang tatay aking first degree cousin, ano? Alright. Ang harvest ngayon ay 85, 85 heads. And all for lako. Tingnan natin ang kanilang ginagawa. Tingnan natin ang ginagawa ni Guapo Richie, ano? Inaanlawan at tinatanggalan ng mga balaybo. Ito ay wala nang lamang loob. Tanggal na lamang loob nito na? Tanggal na, Ayan, gioperahan na yan. O operated na. Saka ito, ginawa ni Brad Jojo. Ito ay wala na ring lamang loob. Ano to siya? First quality control. Ito si Richie, ano na to? Last quality control na to siya kasi for packaging na packaging na yan sa kanya. Ayan, ikuha na yan for final packaging. Yan kuha na ni Madam Maribit. Alright, at ito ang pagtanggal sa mga lamang loob at sa mga paa at sa mga ulo, ano? Ayan. At ito ating mga bituka at saka mamaya na sa kasuhin. Ito ang for operation, operahan pa yan. Pati ito for operation pa ito. Mga ka-farmers, dapat ang mga ganito nakababad sa tubig, lagi siya nakababag sa tubig until sa kanyang final storage box. Bakit kailangan natin ibabad sa tubig mga ka-farmers? Upang hindi matutuyo ang ating karne, upang pag iluto natin na juicy siya, na hindi siya matutuyuan. Napakalaga nun mga ka-farmers, lalo na kung ang karne natin ay for prito, pang chicken joy, juicy siya pag piprituhin natin, dapat hindi siya natutuyuan. So until hindi pa siya sa storage box, dapat nakababad siya sa tubig. And then ang tamang handling pag lagay natin sa storage box, ano ba dapat? Yellow sa ilalim, yellow sa gitna, ang yellow sa ibabaw. Yan ang tamang handling natin mga ka-farmers para hindi masira, hindi masira ating karne. Baka mamaya paghatid mo sa yung suki o paglako mo ay sira na ang karne natin. Hindi pwede yung ganun. Dapat maganda
manatiling presko ang ating karne hanggang sa pagdating sa ating customer. Yan ang tama at yan ang dapat upang atong customer ay mahigam. Ano may mahigam mga ka-farmers? Masasanay, masasanay sa magandang quality ng ating karne, nating manok. Tingnan mo naman ang quality natin, mga ka-farmers. Puting-puti yan. Puting-puti yan siya. Malinis na malinis. Kasi nga, nilalamig natin ng tubig. Puro tubig lang pa inom nila ka-farmers 18 days hanggang harvest, no? In that way, matatanggal lahat ng birisina sa kanilang katawan. Kaya maganda talaga ang hibla nating karne. Puting-puti, walang halong kimikal. Ayan mga ka-farmers, ang ating manok. Puro natural, walang halong chemical. Ayan. Last harvest na ito mga ka-farmers, wala nang laman ang ating kulungan. Ating bahay ngayon ay bakante na. I-disinfect lang natin yan. And then pagkatapos gawin natin ang ibang mga corrections. May babaguhin tayo lalo na pagdating sa kanyang ipot, babaguhin ang sistema kasi matrabaho at malangaw. So try natin ang ibang paraan na mabawasan ang langaw at hindi ganong matrabaho. Kasi kung magdagdag tayo ng bahay, matrabaho pag mag-ipa tayo, napaka matrabaho. Pag 5 bahay na tayo, di nakakayanin. So kailangan mayroon babaguhin. Pakita natin sa inyo mga ka-farmers kung ano mga bagay na babaguhin natin bago tayo na maglagak natin second batch. So this time, tatapusin muna natin ang first batch hanggang sa marketing. At after that, abangan nyo mga ka-farmers ang ating reputation. Kung tayo ba ay kumita o tayo ba ay nagsasayang ng luha. Mga ka-farmers, tingnan natin, pagkatapos nito, pag mabenta na lahat, mag-compute tayo kung paano tayo kumita mga ka-farmers. O paano tayo malugi kung lugi man. Brad Jojo, lugi ba? Goods lang. Goods lang, So, minute say sure na ang puhunan. Kupitin lang natin kung ano ang ating magkano ating ginansya kung kumita man. Abangan natin competition mga ka-farmers. Pagkatapos ng last market ito, patapos naman na sila. Ilalako na to. Silipin muna natin ang ating dito sa loob ang ating packaging until sa kanyang final storage box. Ito yung mga ka-farmers. Bawat isa binabalot para hindi sila contaminated sa mga kamay na hihipo. Yun ang malaga mga ka-farmers kasi kung hihipo-hipuin yan, ang mga dirt ng kamay natin mapunta sa karne at dahilan yan ng contamination. So balutin natin yan ng plastic. Ang ibang paraan ng pagbalot ng plastic ito mga ka-farmers ay yung roll na iniipit lang. Ayan. Mayroong ganyan mga ka-farmers na niro-roll lang. Malaman natin yan, baka by next time, baka next harvest, yan din ang gagawin natin. Ayan, ilalagay, binabalot ng plastic isa-isa. Kaya ang benta natin dito mga ka-farmers ay isa-isa rin. Hindi tayo dito naghihiwa, hindi tayo nagtatadtad. So, isa-isa, ipatong lang sa timbangan yan, and then may yun na ang babayaran. Ayan ang ating estilo sa paglalako, per piece. So, hindi na kailangang hiwain. After that, ito ilalagay na to sa kanyang final storage box at alam na natin kung ano ang gagawin sa final storage box. Yellow sa ilalim, yellow sa gitna, and yellow sa ibabaw. In that way, manatiling fresh at maganda ang quality natin mga karne. At ito, ang sipag ng ating nagpapak nating manok, si Madam Maribet, ito misis to ng ating Brad Jojo, si Madam. Kumusta Madam? Kumusta ang mo dyan Madam, Kumusta? Ayaw mo pakita sa camera, dugo-dugo si Madam Maribet. Alright, yan mga ka-farmers, day 35. Tapos na lahat, final harvest natin day 35. Next batch natin, hindi natin pabutin ng day 35, hindi naman siguro masama ang panahon sa next natin harvest. Ngayon kasi higit isang linggo na sama ng panahon kaya hindi tayo nakapag-harvest. So natin harvest, maximum day 30, maximum day 30 harvest na
lahat. Yan ating target. Kasi day 26 pa lang, pwede na talaga tayo mag-harvest. Yan ating target. Next na batch, second batch natin, day 25 pa lang. 26, harvest na tayo. Alright. Diyan lang kayo mga ka-farmers. Subaybayan lang ang ating gagawin. Marami pa tayong gagawin at marami pa tayong susubukan. At siguro tayo na mas marami din tayong matutunan. Alright, hanggang sa muli. Chikopi Farming. Adios.